Hi guys, what's up and welcome to my safe space. And for today's video, ngayon lang ulit ako magpi-film. Bale, magpipick a card reading tayo. So, sobrang na-miss ko lang na magbasa. Matagal na ako nag-post actually nung last na pick a card reading, tapos sa BTS pa yun. Pero ngayon, more on general na. Kumbaga, hindi na specific population yung gagawan ko. This is for all. So, all ages, all genders, all energies, ganyan. So, bahala na kayo kung nami-feel nyo na parang, ay, gusto ko mag-pick a card reading. Sige, pwede kayong manood at tumambay lang dito sa aking video na to. And for this specific reading, ang gagawin lang natin is messages specifically for this 2025. So, parang New Year's messages from the universe, or parang kumbaga personal check-in kung kamusta na ba kayo, ano ba yung mga kailangan ninyong marinig for this year. Meron kayong 4 cards na pwedeng pagpilian. So 1, 2, 3, and 4. Lalagyan ko na lang ng timestamps para ma-start ninyo kung ano yung specific card na pinili ninyo. Pero gusto ko lang i-take note na sa mga first part ng reading is i-describe ko yung current energy nyo. So, kung hindi kayo nakaka-relate or parang feeling ninyo, ay, ang layo, hindi naman ako to. So, huwag niyong pilitin. Pumili kayo ng ibang pile or iba na lang yung panoorin ninyong mga videos. Huwag na lang ito. Kasi ibig sabihin, walang messages right now for you. Okay, so this one is for pile 1. Tingnan mo na. Teka lang. Ayoko pa. Hindi pa yun. Ayoko muna yun. Gusto ko i-shuffle natin siya ng mabuti. Pero nagpakita na si Queen of Swords. Okay. Pile 1. Mga pumili ng Monology Oracle. Tingnan natin kung ano ang messages para sa inyo. Nilipad pa. Dapat ata hindi ko nilagay dyan. Okay. Tignan natin kung ano yung current energy ninyo. Okay. Hindi na ako marunong mag-shuffle. Kukunin ko to. King of Pentacles in reverse. Pahingi pa akong dalawa. The Hermit. Wait lang. Bakit ganun? Temperance. Oh my God. Iko-confirm ko ha. And strength in reverse. Grabe, ano pinagdadaanan nyo guys? Teka, iko-confirm natin to. Kasi parang feeling ko yung pumili dito sa type 1 is parang love. Parang ganun. Bakit ganun? Parang love reading. Teka, iko-confirm natin dito guys. Tingnan natin dito sa isang deck. Kasi gusto ko talagang malaman kung anong aspect yung gusto ninyong malaman dito sa type 1. Type 1. Dito sa, ba yan? Nahuhulog na! Dito sa pile 1. So, gusto ko malaman kung anong aspect to. Pero parang love life to. Na hindi nag-work. Bakit ganun? Parang love life na hindi nag-work out. Neptune! Dream and transcend. Neptune, Pisces energy, water energy, and lumabas nga itong temperance na parang may water din siya. Pero ang Temperance guys, Sagittarius ang equivalent nito sa zodiac signs. Tama ba?
Tama ba? Hindi ko maalala. Oh my God. Anyway, sige, mag-start na tayo. May buhok. Yun nga, guys. Parang feeling ko tong pile 1 is yung unang atake niya sa akin nung lumabas yung Queen of Swords tsaka King of Pentacles in reverse. Iniisip ko parang ano ba to? Love life ba to na hindi nag-workout? Kasi lumabas din tong The Hermit. Not necessarily na yun yung pinaka message ha. Pero yun talaga yung una kong naisip. Parang hindi siya nag-workout. Kumbaga, ikaw tong Queen of Swords. So, basically, walang gender dito. Kahit lalaki ka, pwede kang maging Queen of Swords. Kahit babae ka, pwede kang maging King of Pentacles. Pero parang ang lumabas kasi sa akin ganito. Queen of Swords is ikaw. So, as of now, yung energy mo ngayon is napaka-cold. Alam mo yun? Sobrang, paulit-ulit natin sinasabi kapag Queen of Swords is strong, independent. Ganyan, strong and independent. Pero medyo cold ka, medyo harsh ka magsalita. Matalas ang bibig. Okay? So, ikaw to. Tapos, yung iniisip ko na parang hindi nag-work is dito sa King of Pentacles in reverse. Usually, guys, ang energy ng King of Pentacles kapag naka-upright is sobrang steady, sobrang grounded, napaka-humble, napaka-hardworking, parang gano'n ang dating. Pero, etong nakikita ko na other side, or hindi ko masasabing counterpart kasi nga hindi nga nag-workout. Parang, yung other person na involved dito sa sinasabi kong situationship. Hindi ko alam bakit ganun yung atake sa akin. Pero parang situationship talaga siya, guys. Tapos, eto, yung King of Pentacles na energy niya, parang hindi mo siya mag-grasp. Parang ganun ang dating sa akin. Kasi, inconsistent siya. Ano to ha? Walang gender. So, pwedeng yung girl mo or yung boy mo na parang hino-hope mo sana na makaka-date, ganyan. Hindi mo mag-grasp, hindi siya consistent, hindi siya stable. Kumbaga parang hindi mo maisip kung ano yung iniisip niya. Hindi mo maintindihan kung ano yung thoughts niya. Parang ganon. Kahit na napakatalino mong tao, kasi ang Queen of Swords, matatalino yung mga yan. So, I guess, isa ka ring kagaya rin ng Queen na to na matalino. Alam mo kung anong ginagawa mo. Siyempre, independent nga, di ba? Pero yun nga, parang tong situationship talaga yung lumabas sa akin. Kasi, tong Neptune, guys, water energy to. And usually, kapag Neptune, ito yung yan, mga dreams, mga pangitain, yung parang hindi siya steady. And pag tingnan mo yung planeta na Neptune, very dreamy siya. Kumbaga hindi mo makikita clearly kung ano yung nasa loob niya. Okay, kasi may mga nakapalipalibot pa sa kanya na, clouds? Hindi ko alam kung anong tawag. Pero parang ganun kasi yung Neptune. In comparison sa ibang planeta. So, oh my God, is this for me? Kasi parang, medyo may illusion na nangyari dito. Kaya hindi nag-workout. Oh my God. Super specific na message. Hindi ko alam kung may makaka-relate ba na iba. Pero yun nga, parang, I think this is a situationship na hindi nag-workout. So, moving forward, mas pinili mo itong path ng The Hermit, which is strong Virgo energy, which is, ako rin yun. Virgo, The Hermit. The Hermit is parang yung energy niya is solitude. So,
makikita mo rin dito sa picture, parang isa lang yung mga tao. Wala silang partner dyan. So, feeling ko, dahil hindi nag-workout tong situationship na to last year, joke lang. Dahil hindi siya nag-workout, parang mas pinili mo ngayon na, sige, ako na lang muna mag-isa maglalakad dito sa path na to. Parang ganon. And, towards this journey, nakikita ko dito na parang tinitimpla mo pa. Kumbaga, hindi mo pa siya ganun kagamay kung paano mo siya gagawin mag-isa. Pwede rin na hindi to situationship pa, parang hindi ko alam, parang talaga siyang relationship na hindi nag-work. Ang lakas ng kutob ko na situationship to, pero parang may nagsasabi rin sa utak ko na parang ayokong sabihin break up eh. Kasi pwede siyang may something pero not totally nag-break kayo. Alam mo yon? Ewan ko kung nagigets niyo yung point ko. Kasi parang hindi pa siya full blown committed relationship. Ganun yung dating sa akin. More on yes, parang ginagawa niyo na yung mga ginagawa ng mga magjowa, pero hindi pa ganun talaga to the level na committed kayo na gusto niyong pakasalan yung isa't isa. Alam mo yon? Gets niyo ba? Hindi siya yung ganong type of relationship. Pero nasanay ka na kasama tong person na to sa journey na to. So, moving forward, dahil hindi nga siya nag-workout, parang feeling ko mas pinipili mo ngayon to walk on your own, which is itong The Hermit. Pero, parang hindi ka sanay. Gets ba? Parang hindi ka sanay. Kasi, ang Temperance, usually lumalabas siya. Pag tingnan mo, yung isang paa niya nandun sa lupa, yung isang paa niya nandito sa tubig. Tapos, parang sinasalin-salin niya lang yung tubig dito sa cup niya. So, parang nangangapa. Ganun yung pakiramdam ko. And, in fairness, gusto ko lang sabihin, ang Temperance kasi, ang minimin din yan is patience. So, feeling ko, may part sa sarili nyo na binibigyan nyo ng time yung sarili nyo na makapag-adjust. Which is very, very good. Kasi nga, kung halimbawa, hindi nag-workout with another person, syempre, namnamin mo muna yung pagka-single mo. Namnamin mo muna yung sarili mo, gets? Na magawa mo lahat ng gusto mo. Okay, pero, but wait, there's more. Meron pa akong nakikita. In terms of strength, eto, nakabaliktad siya. So, tingnan muna natin tong strength mo. 'Di ba? Pag naka-upright, parang tinitame niya yung lion. Ganyan. Pero yung sa'yo, naka-baliktad. So, feeling ko, very strong ka. Pero may times na nagiging vulnerable ka to the point na dinadoubt mo yung sarili mo. Guys, gusto ko lang i-share ha. Very okay na maging vulnerable ka at times, pero hindi maganda na idadoubt mo yung sarili mo. Magkaiba yun. Pwedeng vulnerable ka, naiintindihan mo yung sarili mo, nagigets mo na, vulnerable lang ako at this moment, pero alam kong kaya ko. Magkaiba yun kesa dito sa vulnerable ako, parang hindi ko na kaya, parang hopeless na ako. Okay? Parang feeling ko may energy na ganun. And, yun yung nakikita ko dito sa first pile. Sorry, kung hindi about sa love life yung 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 gusto mong marinig, pero mas malakas yung tawag ng tao na kailangang makarinig nito. So, kung hindi ikaw to, pumili ka na lang ng ibang pile. Or kung merong ang jowa na okay naman kayo, steady naman kayo, pumili ka ng ibang pile kasi hindi para sa'yo tong reading na to. Okay. So, yung next na part ng ating reading is, bibigyan kita ng advice kung ano yung mga kailangan mong gawin or kailangan mong pag-reflect
palitan. So, let's start with this Monology cards. Ito yung pinili mong card, by the way. Dito na lang ako mag-shuffle sa camera para makita nyo na hindi eme-eme itong mga pinili ko. By the way, guys, itong binabasa ko pala, ano lang to sa isip ko lang to. Not necessarily na, kasi iba, diba? Oops, may nag-jump. A time to give rather than take. New Moon in Virgo. Wala na yung thought process ko. Lumabas to Virgo. Ako ba to? Pero wala naman akong si Char. Ay, meron na pala to. Pero sige, bibigyan ulit kita. Masyado kang excited. Sige, bigyan ulit natin ng isa pang astrology advice. For advice naman to, guys. Teka, ilagay ko na lang to dito. Ayan. Ayan. Oops. Dalawa yung lumabas. Paano to? Sige, kunin natin pareho. So, Saturn, feel restricted, experience struggle, learn hard work and patience. Think, learn, network, and communicate. Okay. Isa pa. Isa pang card. This one is Work Your Light na oracle card. Gamit na gamit ko to dati. Oops. Ito ang pipiliin ko yung nakataob. The Crumbling. What are you clinging on to? And last message is last message. Ano to? When I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. Okay. So, na-discuss ko na kung ano yung current na pinagdadaanan nyo, diba? Dito tayo sa advice. So, yung una lumabas dito, lumabas din si Saturn and si Mercury. So, usually, ito si Saturn, very disciplinarian ng energy na to. Okay? So, kumbaga, may times na feeling mo restricted ka, nahihirapan ka, ganyan. Kasi parang pag ganyan mo nga, ayan nga yung strength mo nakabaliktad. So, feeling ko, may times talaga na feeling mo hopeless ka. Okay? And, itong si Mercury naman, it's all about communication. Okay. So, may part dito sa reading na sinasabi sa akin na oo, nahihirapan ka. Okay? Feeling ko may part na in terms of communication, kaya hindi oh my God, is this for me? May part na hindi gumana. Etong, oh my God, wait lang. Alam mo, parang para sa akin ba to reading na to? Hindi gumana kasi kulang sa communication itong binubuo yung relationship. Okay, hindi talaga siya nabuo actually. Hindi talaga siya nabuo. So, parang meron kang restriction sa sarili mo. Pag pinag-combine natin tong dalawa, pwede natin i-check for this year 2025, na paano ko kaya i-improve yung communication skills ko? Parang ganon. By the way, guys, gusto ko lang i-take note ninyo merong iba't ibang attachment issues pala. So, yung iba, avoidant, yung iba ganon, yung iba anxious type. Basta i-check nyo na lang, i-research niyo kung ano yan. Parang attachment style ang tawag dyan. So, feeling ko,
ikaw right now as a person, since etong Saturn is mas malaking planet siya dito kaysa kay Mercury, as of now, may mga relationships ka na gusto mo sanang buuin pero hindi mo ma-fully communicate kung ano yung mga gusto mong mangyari. Okay? Pwede na gumawa ka ng walls. Okay? Pag tingnan mo guys, wait lang, papakita ko, ito, the crumbling. Oh, ang laki ng pader mo, ang taas-taas ng pader mo dito. So, parang, tinatanong ka niya, what are you clinging on to? Ano ba yung gusto mong patunayan na, hindi ako magiging vulnerable, hindi ko ipapakita yung true side ko, hindi ko dapat ipakita sa mga tao na nahihirapan ako. May parang ganong side ka. Oh, wait lang. Sorry, sobrang OA ko. Pero ito kasing strength, 'di ba? Sabi ko parang nagda-doubt ka. Pero pwede rin na kaya pala siya nakabaliktad kasi yung strength na pinapakita mo sa ibang tao as of now is fake. Okay? Kumbaga parang kahit nahihirapan ka na, pinapakita mo na sobrang strong mo. Pero deep inside, nagda-doubt ka sa sarili mo na kaya ko ba to, ganyan. Pero hindi ka open sa ibang tao. Okay? Kaya ko nasabi yun kasi ito, Saturn and Mercury, restriction sa communication. Parang, nililimit mo yung self mo. Okay? Nililimit mo yung self mo na mag-connect. Hindi ko alam kung childhood issues ba to, na nung bata ka ba, meron ka bang inasahan, and then na-disappoint ka, kaya ngayong tumatanda ka na, medyo nahihirapan ka ng magtiwala ulit, or ipakita kung ano ka talaga. Tapos, ito, the crumbling. Usually, ang the crumbling, ang equivalent niya is the tower. Pag sinabi nating the tower sa tarot, ito yung palasyo na nagiba. Pero ang dating sa akin, ng the crumbling na to, is walls. Ayan o, napaka-strong ng wall niya, hindi nagigiba. Parang napakataas. So, feeling ko, may parts of yourself na prinoprotektahan ka na ayaw mong makita ng ibang tao. So, nagkikling ka lang doon sa facade na, ito rin yun, strong and independent. Okay? And then sabi rito, a time to give rather than take. A time to give rather than take. Okay, balik tayo sa strong. Pag strong ka, minsan, mas gusto mong magbigay ng magbigay. Tama? Kesa sa mag-take ka ng mag-take. Kasi parang ipapakita mo na malakas ako, kaya ko yung sarili ko, sige, ibibigay ko to. Pero ang advice sa'yo, a time to give rather than take. So, ibig sabihin, ano ba yung kailangan mo pang ibigay? Ano pa ba? Lahat na ibigay ko na. Ang sinasabi kong, or ang iniisip kong pwede mong ibigay, alam mo kung ano, is your trust. 'Di ba? Pag sobrang strong and independent mo, kaya mong magbigay ng magbigay eh. Giver ka, very giver. Pero ang advice sa'yo, a time to give pa rin. Give pa rin. Pero alam mo kung ano i-give mo? Trust mo. Okay? Yun ang ibibigay mo sa ibang tao. Pero, tama ka rin. Tama ka rin actually. Na dapat selective ka rin kung sino yung pagbibigyan mo ng trust. Kaya nga kailangan meron kayong clear communication. Meron kayong clear communication. Hindi yung parang nalilito, hindi yung parang clouded, bago ka magbigay ng tiwala dun sa tao na yun. Tapos sabi rito,
last advice, when I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. Okay. Inner light. Ano ba yung nasa loob mo ngayon? Ano ba yung nasa isip mo ngayon? Nakikita mo ba ang love? Oh my God, bakit ganito tong reading mo? May parts dito na contradicting. Alam mo, feeling ko, kahit na napaka-strong mo, may parts din na ikaw mismo sa sarili mo, hindi pa steady. Guys, wag niyo ko i-cancel I mean, ayun na lang yung iniisip ko. Parang, eto, maski dito, nagsasalin-salin ka ng water. Parang, hindi ka pa nakaka-decide. Hala, pwede rin na kung ano yung sinabi ko, di ba kanina, parang ito yung another person. Pwede rin na ikaw to, parang hindi grounded yung mga decision mo. Kasi nagda-doubt ka pa rin. Marami kang doubts actually. Tapos, yung pinapakita mong strength nga, para sa ibang tao, minsan nalilito ka na rin kung totoo ba yun. Parang hindi na siya, nafe-feel mo na sa sarili mo na hindi siya authentic. Parang ganun yung dating sa akin. Pero anyway, ang pinaka main advice dito is always focus on your inner light. Paano ka ba? Alam mo, ikaw sa sarili mo, alam ko kung ano yung capabilities. 'Di ba? Alam mo kung anong capabilities mo. Alam mo kung ano yung mga forte mo. Alam mo kung ano yung mga pwede mong ibenta or parang i-market or i-promote ng mga characteristics mo. Ewan ko, naiintindihan mo ba ako? Pero, mas magandang term, strengths and weaknesses. Yun na lang. Huwag na tayong mag-iba ng term. Alam mo kung anong strengths and weaknesses mo. Balik tayo dito. When I focus on my inner light, I see the world through the lens of love. Focus on your strengths. Huwag kang magpapa-auto or magpapa-pressure sa society or sa paligid mo. Focus ka lang on yourself para mas makita mo tong mundo na may pagmamahal. Tinagalog ko lang. Self-explanatory naman. Pero yun nga. Kumbaga, dito sa mundo kasi natin, di ba, marami namang pag-ibig talaga. Kumbaga kahit saan. Pag-ibig sa animals, pag-ibig sa friends, pag-ibig sa mga kaibigan, sa kamag-anak, sa parents, sa mga ka-fangirl, sa idol, 'di ba? So, mag-focus ka lang on your inner light. Dun sa strengths mo, dun sa mga kaya mong i-contribute dito sa mundong ibabaw. Yung mga positive traits na parang alam mo sa sarili mo na, ay gusto ko to kasi kaya ko to. Mag-focus ka lang dun. Huwag kang mag-focus dun sa ibang negative areas and uncertainties. Kasi kung tutusin, itong mundo natin, lahat yan, may positive, may negative, may neutral, may uncertainties. Hindi mawawala yung mga yan. So, kung paulit-ulit ka lang na mag-focus doon sa mga negative parts, depressing parts, or yung mga tipong, ay mahina ako dyan hindi ko kaya yan Pag doon ka nag-focus, girl, guy, pag doon ka nag-focus, lalo kang mahihina. 'Di ba? Kaya ikaw mismo sa sarili mo, ito na nga, The Hermit, pinili mo na nga tong journey na to na kaya ko to. So, sino pa bang ibang magbo-boost ng sarili mo kundi ikaw? Kailangan mo lang talagang i-improve is yung communication skills para makabuild ng genuine connection. A time to give, ibig sabihin, bukod sa pamimigay mo ng pera mo or paano ko ba sabihin, resources mo, ganyan. Kasi strong independent ka Very self-sufficient. Ibigay mo rin yung pagmamahal mo. Ibigay mo rin yung trust mo. Ibigay mo rin yung non-tangible things.
'Di ba? And, eto, yung wall na binild mo sa sarili mo, maybe this 2025, it's time to break it down. Okay? Kasi matalino ka. Alam mo yon, matalino ka. Nakikita ko dito, kayang-kaya mo yung sarili mo. Pero ewan ko, bakit nililimit mo yung self mo na mag-connect genuinely? Is it because of fear? Is it because of fear of abandonment? Or fear na lokohin ka? Or what? Huwag ka mag-focus doon. Mag-focus ka lang sa mga pros, sa mga strengths, sa mga kaya mong ilatag, kaya mong i-offer. Huwag kang mag-focus dun sa mga kakulangan, 'di ba? Para mas ma-appreciate mo yung mundo this 2025. So, ayun lang. Sobrang whirlwind gulo netong reading na to, pero yun, parang nag-start tayo na about sa love or situationship na parang kulang sa communication, tapos nag-end tayo sa biglang parang ayaw mo nang sumubok ulit. Pero hindi ko sinabi na mag-in a relationship ka, kasi tama naman yung decision mo na, sige, ikaw muna, sarili ko muna yung uunahin ko. I-work out ko muna kung ano yung mga kailangan kong ayusin before ako mag-build ulit ng connection. So, yun lang guys. Thank you for watching and see you on the next one. Okay guys, para sa pumili ng pile 2, yan, which is yung Heavenly Bodies Astrology. Okay. Tignan natin kung ano yung current na energy nyo. So, tapos na yung pile 1. And, current energy muna yung titignan natin. Okay. So, pag sinabi kong current energy, ito yung current na na-feel mo, na-isip mo, na-experience mo, or anything na dinidilid mo as of today. Kung hindi ikaw to, manap ka ng ibang pile. Kasi ibig sabihin, hindi para sa'yo to. Huwag natin pilitin. Okay? It's 2025. Sigilan na natin ipilit ang sarili natin sa mga bagay at sa mga tao na hindi naman tayo ang pinipili or hindi para sa atin. So, let's check your current energy. By the way, ano lang to kumbaga, freely flowy, ganyan. Wala tayong specific na spread na gagamitin and walang specific na aspect. Malalaman ko na lang kung anong sasabihin ng utak ko. Kukunin ko na ba to? Kunin na natin yun. Sige, kunin na natin yun. 4 na tarot cards, pero hindi ko na lang muna bubuksan. Tingnan muna natin, ito yung kung anong aspect itong cards nito. Tingnan natin. Mamaya ka nabubuksan. Nakita nyo nilipad lang siya. Pero sige. So, this is for pile 2. Anong current energy? Anong aspect pa ang gusto mong pag-usapan? Pangit. Hindi na ako marunong shuffle. Tagal na kasi. Okay. Anong aspect ang gusto nyong pag-usapan? Isang card lang ang kukunin ko for now, please. Okay. Fixed. Fixed. Lumabas. Stability, persistence, loyalty, and dependability. Fixed sign. Ano ba to? Taurus. Taurus ba to? Taurus, Scorpio. Ayoko nang i-discuss kung ano yung fixed sign. Basta, eto siya. Hindi ko memorize yung kung anong itsura ng mga ganyan. Okay. Fixed
sign. Aquarius ata to eh. Aquarius, Taurus. Hindi ko alam kung ano to. Tapos, Scorpio. Scorpio ba? Scorpio. Leo! Yon. Okay, so, lumabas is fixed sign. Stability, persistence, loyalty, and dependability. So, pwedeng fixed yung ano mo, zodiac sign. Ito yung symbols. Okay. And tingnan natin. Page of Cups, Eight of Pentacles, Justice, and King of Pentacles. Okay. So, I think this one is all about career. Okay, career guys. Yun ang tingin ko dito sa reading ng mga pumili netong card na to. So, tingnan muna natin yung current na energy ninyo. First of all, yes. Actually, gusto ko muna kayong i-congratulate. Yeah, congratulations. Kasi, etong King of Pentacles, pag sinabi kasi nating Pentacles, is very tangible. Kumbaga, ito yung nasa material world natin. Ito yung pera, ito yung kotse, ito yung laman ng bank account mo. Okay? Ito yung nandito sa mundo natin. And, congrats! Kasi parang, you made it. Alam mo yon? Kumbaga, merong mga dreams ka na and mga goals na na-achieve dahil lumabas din itong Justice. So, itong Justice, guys, pag lumalabas siya, kumbaga parang give what is due. Okay? So, ibig sabihin, nakikita ko dito, lumabas din dito, stability, persistence, loyalty, and dependability. Napaka-hardworking mong tao. Okay, congrats dahil medyo may mga napatunayan ka na sa sarili mo. May mga na-achieve ka na. Hindi ko alam kung may properties ka na ba na nabili. Kumbaga, nag-level up ka na. Yumaman ka na. Parang ganon. Ang ganda ng energy nyo guys. As in, parang nafe-feel ko dito na kung hindi ka man super yaman, merong mga goals ka na na-achieve. Kumbaga kung ano yung mga gusto mo dati, merong mga nagkatotoo doon. And that is because of your persistence, dependability, and yung pagiging responsible nyo. Okay? And umayon. Parang umayon lahat. Kasi ito, si Justice, ibinigay niya lang kung ano yung ibinigay mo. Sinuklian niya lang kung ano yung ibinayad mo. So, kung ang binayad mo is pagiging hard worker, pagiging focused on the things na kailangan mo, okay? Bibigyan ka rin niya ng reward, si Justice. So, I think, nasa magandang estado ka ng buhay ngayon, and hindi ka nagugutom, okay? Pero, okay, meron tayong pero ulit. Because of the Page of Cups, parang nakikita ko dito na meron ka pang gustong patunayan. Okay? Kumbaga parang hindi pa ito yung fully loaded meal. Hindi pa yung feeling mo, pinaka-potential mo. Kasi ang Page of Cups is parang nangangarap ka, very creative energy, okay? And, pag tinignan mo tong Eight of Pentacles, ganito. Ayan o, nagkikreate siya. Tapos, ito yung nakikita ko, parang mga pera yan. Okay? So, parang nangangarap ka pa na paramihin yung pera mo. Hindi pa ito yung pinaka nai-envision mo. Kumbaga, meron pang mas higher level. Pero, may pero, diba? Bukod doon sa nangangarap ka, parang nakikita ko dito, hindi mo pa tinitake yung step. Hindi mo pa tinitake yung visible, yung actual, yung mismong ginagawa
na steps in order for you to level up. Okay? Yun yung nakikita ko. Kasi, si Page of Cups, very ambitious niya. Which is very good. Kasi nga, hello, ang laki na nang napatunayan mo. So, kung mag-aambisyon ka pa ng mag-aambisyon, dadami pa lalo yung pera mo. Okay? Pero, yun nga, parang hindi mo pa tinitake yung next steps. Parang, hindi ka pa ganun ka-prepared dun sa mga next na kailangan mong gawin para maabot yung next level. So, alam mo actually, compared to the first reading, napakaganda na itong reading nyo. Napaka-light lang. Alam mo yon. Kumbaga parang, yung pile 1 kasi very complicated. Tapos pagdating dito, parang, you have it all figured out. Parang alam nyo na agad kung ano yung gagawin nyo. Yun nga lang, in terms of tangibility ng actions, wala pa. Hindi ka pa nag-start. So, sige, bibigyan kita ng advice for this 2025 kung paano mo mamamaterialize yung mga nai-imagine mo. So, start tayo dito sa Monology Oracle. Ay, communication is key. Lumabas siya, pero hindi siya yung pipiliin natin. Kasi hindi ko pa siya na shuffle. Pero kung meron kang issues with communication, definitely, isa yun sa mga kailangan mong i-handle para makapag-level up ka dito sa next level ng iyong pag-unlad. Okay. So, anong advice mo para kay pile 2? Kuha na lang muna ako ng lahat, Wala, hindi ko ginamit ko sa Sakura cards. Pero sige, next time na lang. Ano, advice mo? Ito. What do you need to release? Waning Moon. Ano yun? Ba't may hindi ka ba nale-let go? Ano yun? Kuha ulit tayo nitong isa pang card. Kasi kumuha ko niyan sa pile 1. Kaya, kumuha rin tayo para sa pile mo. Advice for pile 2, please. Venus, give and receive love, find value, and see beauty. Parang nakikita ko, be. Yes. Nakikita ko, be. Sobrang mo. Sobrang uptight. Hindi ka alam kung may Capricorn placements ka ba, pero sobrang uptight. Parang strict. Parang gano'n. Galing mo nga actually. Napaka-responsible mong tao. As in, kinikilabutan ako, kasi parang nabilib ako sa'yo. Kung sino ka man. Bilib ako sa'yo. Ang galing mo. Promise. Promise. Ang galing mo. Wait lang. Nagugulo na yung mga natin. Mga cards. Oh. Clumsy ka ba? Oh? Nagugulo lagi. Sige, pwede na to. Rite of passage, crossing the threshold. And last message. For pile 2. Feeling ko mas maikli itong reading niyo kaysa dun sa pile 1. Pile 1 kasi sobrang haba. Sa inyo parang hayahay. Ganun. Oh.
Dalawa? Sige, dalawa na lang. Kunin natin. Okay. Ano to? I'm unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow, and my outer experiences are a reflection of my internal condition. Kuha ko na. Nakuha ko na. Okay, guys. Okay. Diba sabi ko sa inyo kanina, ang galing mo. Kasi super responsible, diba? Super ambitious. And yun nga, na-achieve mo yung ibang mga goals and dreams and success mo. Kaso yun nga lang, alam mo sa sarili mo na hindi pa ito yung full potential, pero bakit ganon? Bakit hindi ka pa nagtitake ng step? Okay, so ito yung advice. Sabi rito, what do you need to release? Tapos, saktong-sakto, ang lumabas, diba? Ano ba? Clumsy ba talaga kayo, guys? Ano to? Itong file na to, madali ba kayong makahulog ng mga gamit? Ganyan. Okay. The initiation, rite of passage, crossing the threshold. And then, ang sabi rito, my outer experiences are a reflection of my internal condition. Ang gusto kong sabihin dito, guys, possible na kaya hindi nyo pa tinitake yung next step or yung tangible steps para makapag-level up kayo is may fear. Alam mo yun, parang eto, nakalagay kasi dito, what do you need to release? Ano ba yung kailangan mo i-let go para i-take mo yung step na yun? Tapos pag tinignan mo dito, di ba yung daanan niya, ay ano, parang nakakatakot. Tapos pagdating mo dito, yung internal condition, ibig sabihin kung ano yung nasa isip natin, ano yung tumatakbo sa utak natin, ano yung nasa subconscious natin. Yung picture niya, parang may mga puno-puno na medyo nakakatakot din. So, I think may part dito na natatakot ka pa. Okay? May part dito na natatakot kang mag-step up. Bakit ganon? Parang, ang weird. Kasi gusto mong mag-step up, pero natatakot kang gawin yung actual na kailangan mong gawin. Kasi kailangan mong makross. Ito, crossing the threshold, kailangan mo talaga siyang pagdaanan, be. Kailangan mo talaga siyang pagdaanan. Pero as of now, parang hindi ka pa ready. Parang hindi ka pa handa kasi natatakot ka pa. Okay? Yun yung dating sa akin. Pero alam mo, gusto kong sabihin sa'yo kahit na nasa ganyang stage ka pa, eto, unsolicited advice. Okay lang na magpahinga. Parang okay lang din na alam mo sa sarili mo na, ay, hindi pa ako ready. Hindi ko muna gagawin. Parang okay lang din yung ganun. Pero syempre, magmamatter kung okay na muna, magpapahinga na muna ako, or dahil gagawin ko to, kaya dahil gusto ko. Nakalagay dito, I'm unapologetic about what I desire and trust that what I focus on will grow. Very confident ka. Alam mo yon, alam mo sa sarili mo na kapag ginawa mo siya, magagawa mo talaga. Pero may parts of yourself na ikaw mismo yung takot sa pag-level up. Feeling ko may parts dito na conflicting. Gusto mo nang mag-level up, pero natatakot ka rin mag-level up. Kaya hindi mo pa ginagawa yung mga steps. Kasi alam mo, sa sarili mo, na kapag actually, binild mo, naglakad ka sa hagdan, alam mo talaga na marireach mo talaga yung goal mo. Pero parang takot ka pa sa level up. Alam mo yun, ikaw mismo yung nag-limit sa sarili mo. Ikaw mismo yung huminto. Stop! Parang gano'n ang dating sa akin yan. Ikaw mismo yung pumigil na hindi ko muna to gagawin.
Kasi natatakot pa ako sa ganito karami. Okay, magbibigay ako ng example. Pwedeng makaka-relate ka, pwedeng hindi. Pero very specific na itong example na naisip ko. For example, you are up for promotion. Okay? Alam ng mga tao kung gaano capable maging boss. Alam mo rin sa sarili mo na kayang-kaya mo maging boss. Pero hindi mo ginagalingan kasi natatakot ka na kapag naging boss ka, mas malaki yung mga responsibilities na makukuha mo. Okay? Kahit na lalaki yung sweldo mo, kahit na magle-level up ka, medyo natatakot ka na gawin yun kasi nga ayaw mong ma-pressure. Hindi ka pa ready sa ganong kataas na commitment and responsibility towards your promotion or position. Parang ganon. Example lang yun not necessarily na ganon yung na-experience mo, pero very specific example kung paano yung sinasabi ko na gusto mo mag-level up pero hindi mo ginagawa kasi natatakot ka rin na mag-level up at the same time. Okay? Parang ganon. So, grabe tong tong energy mo, nakaka-inspire. Kasi very confident ka, talagang pak, pag kumilos ka, talagang maa-achieve mo. Kumbaga, ikaw yung nagde-decide kung kailan ka mag-go, kung kailan ka mag-stop, which is very admirable. Kasi, alam mo yun, hindi ikaw yung tipo na pag gumawa ng decision is made because pressured ka lang. Kumbaga, ikaw talaga yung nagde-decide. And, eto, Venus, give and receive love, find value and see beauty. So, sabi ko kanina, 'di ba, parang napaka-uptight mo. So, siguro, since nasa resting period ka, okay, kumbaga, pag sabi kong resting period, halimbawa, eto ka, nasa baba ka, umangat ka, eto kunwari yung pinakamataas. Sorry, nag-burp ata ako. Ito yung pinakamataas. So, na-achieve mo yung goals mo, pero nung nandito ka na, parang, ay, stop muna ako, ayoko pang pumunta doon. Pero alam mo sa sarili mo, na doon ka talaga papunta. So, maybe this is the time to rest. And, yun nga, give and receive love, find value and see beauty. So, ibig sabihin, to take time, to appreciate yung mga bagay, yung mga nature, mga travel na pinupuntahan mo. So, I think this is the right time na gawin mo muna yun habang hindi ka pa ready. Ang ganda ng reading mo kasi parang alam mo sure ka na makakapunta ka ng next level. You're just taking your time kasi medyo natatakot ka pa. Pero hindi kita i-advise na tanggalin yung takot. Alam mo yon? Hindi ko i-advise sa'yo na, sige na, mag-push ka na, mag-go ka na. Hindi ko advise yun sa'yo. Kasi you know what to do. You know when you will walk again. Alam mo kung kailan ka ulit hahakbang. Kaya hindi kita ipipressure. Kumbaga parang, alam mo sa sarili mo kung ano yung gagawin mo Hindi mo na nga kailangan ng advice actually Kailangan mo lang ng validation. At kailangan mo lang maintindihan yung sarili mo sa nararamdaman mo. Pero deep inside, alam mo yan. Ang galing. Ang galing mo. Nainggit ako actually. And, yun nga. Parang wala naman akong advice. Kasi lahat to alam mo na Kailangan ko lang i-point out na medyo natatakot ka ngayon. So, I think, ang pinaka-advice ko na lang sa'yo, or pinaka-message ko na lang sa'yo, is, sige, take your time, i-acknowledge mo na meron kang fear na nararamdaman, pero ikaw pa rin ang magde-decide kung kailan ka hahakbang forward. Kasi alam ko, na alam mo, na kayang-kaya mo siya. So, ayun lang. Congratulations for the year 2025.
Ayun lang. Thank you for watching my reading and see you on the next one. Hi guys! So, welcome sa aking reading. And if you chose pile 3, which is yung Work Your Light Tarot, ito yung messages for you this 2025. So, kagaya ng sabi ko kanina sa disclaimer, yung una natin i-discuss is yung current energy mo. So, when I say current energy, current na nafe-feel mo, current na nag-isip mo, current na na-experience mo as of this moment. So, kung hindi ikaw to, pumili ka ng ibang pile. At kung wala ka mapili, or walang message na swak sa'yo, ibig sabihin, hindi para sa'yo tong video na to. Manap ka na lang ng ibang pick a card. Okay? So, let's start. Itong reading na to, guys, is walang specific aspect. So, wala akong sinet kung about love life, about career, about family. Okay, wala akong sinet. Basta, tingnan na lang natin kung anong messages ang kailangan mong marinig or kung anong gustong isuggest sa'yo ng mismong baraha. Kung anong aspect. Basta wala akong sinet. Okay? So, let's start. Okay, sobrang magkaiba ng pile 1 at saka pile 2, as in, super specific ng mga reading. So, curious ako kung anong lalabas dito sa pile 2. Okay, let's start. Anong current energy ng pile 3? Oh! Oh! Dahang 1. 7 of Pentacles. Dalawa pa. The Star. Sorry, na-excite kasi ako kaya sinisigaw ako. Or maingay ka ba? Maingay ka bang tao? Queen of Cups. Okay. Hindi ko alam kung anong aspect. Everything is fine. Oh my God. I think career ulit ito. Feeling ko career ulit ito, guys. I-confirm natin. Kasi yung pile 2 career din. Pero yung pile 1, love life yung lumabas. Confirm natin. Current message for pile 3. Oh. Current message for pile 3, please. Ano aspect ba ito? Wait lang. Ang dami. Saturn. Yun na lang ang kukunin ko. Saturn. Definitely, about career. Actually, nang lumabas to, pakita ko lang Teka, nagulo. Pakita ko muna bago ako magsalita. Eto. Everything is fine. Equivalent to sa 10 of Swords. Breadwinner ka ba? Okay. Yun ang unang pumasok talaga sa utak ko. Breadwinner ka po ba? Napakabait mong tao. Okay. I-up ko na lang to pero dapat eto lang yung kasama sa reading. Nakita ko lang kasi to, kaya sige, up ko na lang din. Okay. So, current energy. Feeling ko about sa career to. Kasi, parang feeling ko talaga breadwinner kayo, guys. I mean, kung hindi man ikaw yung breadwinner, kumbaga parang sini-self-sufficient mo yung sarili mo. Parang, ikaw mismo yung nagsusupply sa sarili mo. Parang ganun yung dating sa akin. Pero parang mas malakas yung dating na breadwinner ka.
sa family mo. Okay. Kaya ko nasabi na napakabait mong tao kasi eto ka Queen of Cups. Isa kang queen. Okay, this is genderless ha. So, kahit lalaki ka, pwede ka maging Queen of Cups. Kasi ang energy ng Queen of Cups is very, tingnan natin, is very caring, mga ganyan, loving, napaka-nurturing, okay? Pero may part dito na sa sobrang bait mo, lagi kang tinitake advantage. Bakit ganon? Yun yung nakikita ko rito. Tapos, actually, alam mo, compared, kasi career reading din to, no? Compared sa pile 2, feeling ko mas marami kang hardships na pinagdadaanan. Kasi lumabas si Saturn. And si Saturn, usually, siya yung nagbibigay ng hard work and reward. Kasi parang, para kay Saturn, lahat ng mga reward na makukuha mo, kailangan mong pagtrabahuan. So, nakikita ko dito, guys, super hardworking mo. Ito, 7 of Pentacles is all about hard work. Lumabas siya. Okay? Doble. So, nakikita ko rito na as a person, napakasipag mong tao. To the point na, alam mo yung sa work, yung tipong kahit na day off mo na, parang pag tinawagan ka nila, kahit ayaw mo, pumupunta ka pa rin. Alam mo yun? Parang ganun yung dating sa akin dito, ng energy mo. Parang ganun ka kasipag. Ganung level ka ka-responsible. Pero, yun nga, sumusobra yung ibang tao sa paligid mo. Kasi parang, eto, pag tinignan mo tong card, everything is fine. And hindi siya kasama dito sa mga cards mo na to. Pero, ito yung nag-stand out sa akin. So, parang feeling ko, ikaw to. Tapos, ang daming pressure. Siguro pressure from workmates, pressure from family, pressure from friends, na nangangailangan sa tulong mo. Tapos, sinasabi mo, everything is fine, sige, tutulungan kita. Okay? Everything is fine, sige, pupuntahan kita. Hay! Nako, nakakainis ka. Nakakainis ka kasi parang masyadong naabuso yung kabaitan mo. Ganun yung dating sa akin. Napaka-responsible, napakasipag. Kaso nga lang, may mga tao talaga na hindi marunong ng boundaries. So, kung hindi mo sila sasabihin na pagod na ako, tama na, pwedeng ikaw naman na yan, hindi sila mag-push through, hindi sila gagawa. Kasi alam nila mabait ka. Parang ganun yung dating sa akin. And, puntahan natin tong The Hanged. Wait lang. Naloloka ako sa'yo. Kasi, kahit na ikaw yung nahihirapan, basta, maiangat mo lang yung mga nangangailangan ng tulong, maiangat mo lang yung family mo, okay lang sa'yo. Actually, hindi siya okay kasi napapag-isip-isip ko. Ang Hanged kasi, teka ha, pakita ko lang. Ang Hanged kasi ganito yan. Ito yung original position niya. Nakapatiwarik siya. Tapos, ang ginagawa niya, kaya siya nakatiwarik kasi gusto niyang i-enjoy yung view. Kung anong makikita niya outside the box. Gusto niyang makakita ng ibang perspective. Pero ang meaning kasi ng The Hanged kapag ka naka-reverse, okay, parang nasta stuck. So, may part dito na nakikita ko, feeling mo nasta stuck ka sa ganitong scenario palagi. Na kailangan nila ng tulong mo, kailangan ikaw yung gumawa, kailangan mo silang tulungan,
to the point na pati yung sarili mong enjoyment, pati yung sarili mong relaxation is nako-compromise. Nako-compromise. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Okay? Ang kagandahan lang na nakikita ko dito, lumabas tong si The Star. Si The Star, siya yung tinatawag na hope dito sa tarot card. Ang bait-bait mo pa rin. Kumbaga, kahit na paulit-ulit ka na tinitake advantage ng boss mo, ng workmates mo, ng family mo, yung The Star is meron ka pa ring hope na ma-overcome mo tong mga bagay na to. Pero gusto kong i-take note mo na hindi pwedeng hope lang eh. Personal personal opinion to. Hindi pwedeng hope lang. Kailangan matuto ka rin bigyan talaga sila ng boundaries. Kasi mga tao yan eh. Kumbaga hindi naman natin sila kontrolado kung anong nasa isip nila, 'di ba? So, kung hindi nila naiintindihan na nahihirapan ka na, hindi sila titigil. So, kailangan mong ipaintindi sa kanila na tama naman na nalulunod na ako. Nasta-stuck na ako. Pagod na ako. Tama naman na. Yun. Kailangan mo ipaintindi yun sa kanila. Kailangan mong ma-establish na meron ka ring sariling buhay at hindi ka nandyan para lang sa kanila. Alam mo yun? Talagang ang dating sa akin, ang pumili nito mga breadwinner. Kasi usually, di ba ganun, pag sa family, parang pag breadwinner ka, hihingan ka ng pera ng kapatid mo, hihingan ka ng pera ng kuya mo, ng ate mo, or ng nanay at tatay mo. Ikaw yung magtataguyod sa kanila. Hindi naman sa nagre-reklamo ka, di ba? Kasi nga, masaya ka eh, na natutulungan mo sila. Pero to the point naman na ikaw na yung nauubusan. So, for example, kung nagtabi ka kunwari ng 2,000 pesos, ang matitira sa'yo doon, konti na lang lalo. Kasi nga, ipinimigay mo na sa iba. Pero kino-commend kita sa sobrang kabaitan mo. Actually, ang bait mo eh. Kasi hindi ka nag-iisip ng masama tungkol sa kanila. Kahit na parang nafe-feel mo na natitake advantage, hindi ka nag-wish ng sana makarma sila. Sana may mangyari sa kanilang ganon. Hindi ka ganong klaseng tao. Mabait ka, malinis yung puso mo, nakikita ko rito. So, ayun lang. Kailangan mo lang talagang i-establish yung boundaries mo para maintindihan nila kung ano yung nararamdaman mo talaga na nahihirapan ka na rin. Hindi kailangan at all times sasabihin mo, everything is fine. Ang galing, di ba? Okay, so bibigyan pa kita ng advice. So, this one is galing na to sa baraha. Hindi na to galing sa akin. Kasi yung una, galing sa akin yun. Okay, so pile 3. Pile 3. Gusto ko lang sabihin ulit kung hindi ikaw yon, hindi ka nakarelate sa current energy, lumipat ka ng ibang pile. Baka hindi ito para sa'yo. Pero kung para sa'yo to, mag-comment ka, breadwinner. Yan, mag-comment ka sa baba. Breadwinner. Okay, ano advice kay pile 3? Alam mo na, amaze ako kasi ngayon lang ako nagbasa. Tapos sobrang iba-iba yung messages. So, ibig sabihin ba yung mga nanonood na YouTube ko, iba-ibang klaseng tao. Kasi iniisip ko yung mga nanonood lang na YouTube ko, mga kakilala ko lang. Oh, lumabas na. Sige, mamaya ako natitignan. Yan, lagay ka lang muna dito. Kuha din ako ng isang ganito. Kasi kumuha ako sa kanila. So, kukuha din tayo ng isa pa. For advice naman. Yan o, nabasa ko, patience. Napakahaba ng pasensya mo, promise. I really commend your kindness. Sobrang bait mong tao as in. Yun nga lang. Oh, isa lang kukunin ko. Leo.
Leo. Ano ba yung kanina? Oh, wait lang. Ito yung kasabay niyo, Aquarius. Originality, philanthropy, and progressive imaginings. Philanthropy. Pakabait mo talaga. Philanthropist. Charot. Pero Leo lang yung kukunin ko. Okay, advice for pile 3. Ay, my God. Anna, grandmother of Jesus. Seeding the light, laying foundations, and divine plan. Pag nakukuha ko yung card na yun, medyo nalilito ako. Pero pag, alam mo yun, yung for the reading today, parang gets ko siya kaagad. Napaka-feminine, nature lover, parang ganun yung dating ng energy nyo. Kahit lalaki ka ha, kumbaga parang mapagbigay ka sa pamilya mo, sa nanay mo, ganun, sa kapatid mo, parang ini-spoil mo sila, or kung only child ka at wala ka ng pamilya, parang sa mga friends mo, ganyan. Napaka maalalahanin. Yun ang nakikita ko sa energy mo. Okay, let's advise for pile. Wala na. Okay. Ayusin lang natin para maganda tignan. Kasi pag nag-edit ako, ma-OC ako eh. Sabi ko, ba't hindi ko inayos? Ayan. Okay. Oh. Okay. So, lumabas dito sa advice cards. Time for healing. Napaka self-explanatory. Kasi, pagod ka na, be. Ano na, pagod ka na. Ang dami-dami, napakadami tumutusok sa'yo na espada. So, kailangan mo talagang magpahinga. So, I think, yan nga, ang ini-encourage sa'yo ng cards is to establish boundaries. Kailangan mo rin mag-heal, kailangan mo rin mag-relax, kailangan mo rin ng me time. Okay? And paano mo gagawin yon? Eto, self-confidence, loyalty, and creativity. And pa dito, Anna, grandmother of Jesus, seeding the light, laying foundations, divine plan. Parang dating kasi sa akin, nung lumabas ang Anna, grandmother of Jesus, yun nga, kagaya ng Queen of Cups, napaka-nurturing, caring, and loving ninyo sa ibang tao. Pero I think, this time, kailangan i-extend nyo rin yan sa sarili ninyo. Kailangan mong i-extend yan sa self mo, na maging mapag-alaga, maging understanding sa sarili mo. Kasi sa ibang tao, napakabait mo, pero sa sarili mo, hindi mo binibigyan ng time para magpahinga, mag-relax, at alagaan. Yun yung pinakatamang term actually. Yun yung gusto kong itanong mo sa sarili mo ngayong 2025. Naalagaan ko na ba yung sarili ko ng tama? Na-realize ko ba kung ano yung mga kailangan kong gawin para ma-feel ko sa sarili ko na mahal ko siya? Alam mo yun? Huwag natin pa-complicated. Huwag na natin pa-komplikahin. Itanong mo sa sarili mo, this 2025, namamahal ko ba ng tama yung sarili ko? Kasi parang, ang dating sa akin, netong reading na to, pinaparealize sa'yo na unahin mo naman yung sarili mo, pagod na pagod ka na. 'Di ba? Ayan o, si Anna, grandmother of Jesus, pag tinignan mo yung picture,
nakayakap siya. Parang yayakapin niya yung mga tao sa paligid. Ewan ko, nakikita ninyo. Ayan, parang yayakapin. Ewan ko, gano'n lang tingin ko dito. Parang yayakapin niya yung mga tao sa paligid. Nagpupuntahan sa kanya. So, siguro ito yung tamang time para ikaw naman, sarili mo naman. Kung halimbawa napapagod ka, magpahinga ka. Kung gusto mo mag-travel, mag-travel ka. Kung gusto mo magpaspa, magpaspa ka. Kung gusto mo kumain sa restaurant, kumain ko sa restaurant. Kasi, lahat ng time, lahat ng resources, very open ka sa ibang tao kapag kailangan ka nila. So, bakit kapag kailangan mo yung sarili mo, hindi mo binibigay? Kagaya na sabi ko sa'yo, kanina, may mga tao talaga na mga abuso at mga abuso hanggat hindi mo ini-establish yung boundaries mo. So, paano mo ba masasabi na sa ganitong way ko pwedeng sabihin sa sarili ko na mahal ko yung sarili ko? Nalito ka ba? Kasi parang ang point doon is, one way of loving yourself is to establish boundaries to other people. Para malaman mo sa sarili mo na kaya kitang mahalin, ibig sabihin, pag ayoko, yung mga sinabi ng ibang tao, hindi ko to susundin. Kasi yun yung boundaries ko. Alam niyo yung feeling ng resentment? Ibig sabihin, pag halimbawa, gagawin mo kahit ayaw mo, papayag ka kahit ayaw mo. Di ba kapag ka ganon, galit na galit ka? Alam mo kung bakit? Kasi it is a form of self-neglect. Hindi mo pinakikinggan kung ano yung nararamdaman mo. So this time, ngayong 2025, isa sa mga advice sa'yo is mahalin mo naman ng tama yung sarili mo. Sorry, sobrang harsh. Alam ko, baka maka-trigger ako, okay? Pero ganun ganun talaga yung messages dito sa baraha na parang, ayun self-confidence. Be confident with yourself. Be confident na sabihin sa mga ibang tao na, hanggang dito lang yung kaya ko. Huwag nyo naman nang kunin yung sa akin. Huwag nyo naman nang kunin yung time ko para sa sarili ko. Loyalty and creativity. So, I think also, papasok dito yung free time mo. So, for example, mahilig ka mag-create. Kunwari, mahilig ka sa photography, mahilig ka sa music, mahilig ka magsulat, mahilig ka mag-edit ng videos, or kung ano man yung gusto mo talagang gawin. Gusto mo mamasyal, ganyan. Gawin mo this 2025. Gawin mo para sa sarili mo. Kahit nasabihin ng boss mo na, hindi ka pwede. Tapos magpapaalam ka ulit. Hindi ka pwede. May ganito tayo. Tapos sasabihin mo ulit, sige na nga. Tapos hanggang buong taon na hindi ka na nakapag-leave, hindi ka na nakapag-relax, hindi mo na nagawa yung gusto mo dahil lagi na lang bawal. Alam mo yon, parang kailangan, kung mahal mo talaga yung sarili mo, kailangan ma-distinguish mo rin na sumusobra na ata sila. Parang nine-neglect ko na yung mga needs ko para sa needs nila. Gets ba? Parang this 2025, parang yun yung kailangan mong pagtuunan ng pansin or pagreflectan na naiintindihan ko naman, sobrang bait mo nga actually talaga. As in, gusto mong ibigay sa kanila lahat, sa mga tao sa paligid. Pero, wag mo namang ubusin yung sarili mo. Kasi, ang point is, kagaya ng sinasabi ng iba, diba? Kung yung baso mo para sa sarili mo hindi puno, paano mo bibigyan yung iba? Kaya kailangan, before ka magbigay sa ibang tao, i-make sure mo na yung puso mo punong-puno. 'Di ba? Kasi, ang hirap magbigay sa ibang tao kapag walang-wala ka na. Kaya kailangan, this 2025, iparamdam mo sa sarili mo na mahal mo yung sarili mo. Kumbaga, busugin mo ng pagmamahal mo yung sarili mo. Ewan ko, nagigets mo ako. Pero, grabe, sobrang specific talaga ng messages. Hindi ko alam kung sino kayo, or saan kayo, or kung naiintindihan nyo ba ako. Pero, yan yung messages sa inyo.
Ang galing. Sobrang specific. Okay. Last advice para sa'yo. When I'm connected to my joyful presence, I attract the support from the universe. Okay. Paano mo ba maibabalik yung joyful presence mo? Is it through traveling? Is it through arts? Is it through creating music? Is it through photography? Actually, ang ganda nga kasi lumabas talaga yung The Star. So, I think meron pang hope tong scenario mo Parang kumbaga, may pag-asa pa na this 2025, feeling ko, nare-realize mo na or mas magiging aware ka kung kailan ka tinitake advantage. Kasi alam mo nakikita ko dito. Alam mo naman yung limit kung tutuusin, hindi mo lang nai-establish ng tama. Tama ba? Kasi ito, the hangwan lumabas. So, ibig sabihin, kahit papano, aware ka na merong ongoing cycle na nangyayari sa paligid mo. 'Di ba? Tama? Aware ka. Hindi mo lang siya ni-establish. And I think this 2025, this is the right time na gawin mo na. I-materialize mo na yung mga boundaries mo. Sabihin mo na, it's a firm no. Kung meron kang nakaset na nalakad, tapos bigla kang tatawagan ng boss mo, sabihin mo, ay sorry po talaga, talagang nakaset na po lahat. Ganyan. Matuto ka rin ng mga ganon. Matuto ka rin unahin naman yung sarili mo. Kasi nga, it's a form of love for yourself, and at the same time, kapag na-feel ng sarili mo na mahal mo siya, yun yung pinaka joyful moment mo. 'Di ba? Pag nararamdaman mo sa sarili mo na mahal mo yung sarili mo, parang ang saya-saya mo. And to think na napasaya mo yung sarili mo, this is when the universe will support you. Ibig sabihin, more opportunities will come. 'Di ba? More happy moments will come. Mga ganun. Kasi, mahal mo yung sarili mo Alam mo na kung saan ka pupunta. Alam mo na kung ano yung ina-navigate mo. At alam mo na ang pipiliin mo palagi is yung sarili mo. Sino ba bang ibang pipili sa atin kundi sarili lang natin? Tayo lang, 'di ba? So, yun yung pinaka-advice sa'yo na this 2025, it's a time to choose yourself, to choose your happiness, and to choose your most joyful present. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on the next one. Okay, last file for today's video is tong the universe has your back. Tama ba? Okay. So, yun nga, kagaya ng sinabi ko sa intro, guys. Ang una kong i-discuss is yung current energy nyo. So, when I say current energy, ito yung current na mafe-feel nyo, na-iisip nyo, na-experience nyo, or anything na dinideal with nyo as of this moment. Okay? So, kung hindi ka nakaka-relate, ibig sabihin, hindi para sa'yo tong message na to. Okay? So, pile 4. Pile 4. Pile 4. Ano ang current energy mo? So, lumabas na kaagad ang 7 of Wands. Wala siyang aspect ha. Wala tayong specific aspect na sinet. So, bahala ang cards magdikta kung para saan, kung anong aspeto, ang mga kailangan mong malaman. Ano to? Ano to, pile 4? Teka lang. Bakit ganun? Ha? Anong ginagawa mo? Kala mo negative. Hindi. Judgment. In reverse. Alam mo, judgment tsaka justice. Lagi akong nalilito dyan dati.
hanggang ngayon. Isa na lang. Current energy, please. Please. Ayaw niya. High Priestess! Wow! You're a vibe. You're a vibe. Yes. Hindi ko alam kung anong aspect to. Wait lang. Tingnan natin. Anong aspect ba ito? Pero parang hindi to hindi to love life. Parang self-development. Sa totoo lang, self-development ito. Parang yun ang self-growth, ganyan. It's all about you. You yourself and you lang. Ganun. Oops! Isa lang kukunin ko, yung nagpakita. House 3. Oo. This is all about you, guys. Sorry. Wala siya specific aspect. This is more on yourself. Okay. Okay. Una-una, gusto kitang i-congratulate. Yeah, kala mo masama. Hindi. Gusto kitang i-congratulate kasi yung energy mo ngayon, ang unang lumabas is itong 7 of Wands. So, parang ang dating sa akin dito, guys, is you're navigating through the difficulties successfully. Okay? Very good. So, ang next na tumawag ng pansin ko is itong the High Priestess. So, currently, gusto kong sabihin sa inyo na ang galing-galing mong tao kasi napaka-intuitive mo as a person. Parang, ang tingin ko sa'yo ngayon is very high and mighty. Alam mo yun? Kasi, itong the High Priestess, maski lalaki ka, pwede ka rito Parang, you are just sitting on your power. All-knowing. Alam mo yun? Kasi, kaya ka ganun. Nakikita ko rito Kaya ka ganun kasi, itong dalawang card na to, yung 8 of Swords, pag tinignan mo, ayan, no? Puro espada, 'di ba? Tapos may piring siya, tapos nakatali siya para siyang hostage. Usually, ang 8 of Swords, sabi nila, it's all about victim mindset. Okay? Yung parang iniisip mo na, ano ba to? Napaka-unfair naman nito, ganyan. Pero ikaw, yung energy mo, hindi. Parang ikaw, hindi ka papayag. Alam mo yun, hindi ka papayag na tapakan ka. Parang ganun ang dating sa akin. Parang, ikaw yung tipo ng tao na kapag ipiniring nila at tinagyan ng tali, yung mga espada na yan, gagamitin mo para makawala ka. Okay? Kumbaga, free. I will be free. I will free myself. Alam ko na kaya ko to. Parang ganun ang dating sa akin. So, very happy ako na ganun yung energy mo. And, etong Judgment in reverse, parang ang dating sa akin nito is in the past, specifically in your childhood days, kasi ito house 3 parang elementary school days, yung kabataan natin, ganyan. Feeling ko, hindi basta-basta yung napagdaanan mo. Okay, so this might sound triggering, pero siguro nung bata ka, ikaw yung nag-support sa needs mo. Actually, hindi lang to financial yung tipong halimbawa, ikaw yung nag-soothe ng mga trauma mo. Alam mo yun, yung tipong pag may masakit sa'yo ng bata ka, imbis na isusumbong mo sa parents mo, sa ate mo, sa kuya mo, parang
hindi ko na lang isusumbong kasi hindi naman nila ako papansinin. Parang ganun. Kaya kailangan ko matuto kung paano ko siya aayusin mag-isa kasi ako lang yung mag-aayos nito para sa sarili ko. At alam kong kaya ko to. Parang ganun yung dating sa akin nito. Netong judgment in reverse. Yung mga napagdaanan mo in the past na sobrang hirap, na sobrang di ko nga alam paano mo nagawa yun at an early age na talagang ikaw yung gumawa ng paraan sa mga bagay-bagay. Kasi alam mo na kaya mo eh. This is very confident si High Priestess. All-knowing, alam niya. And ito, nakita ko dito be, ito pa lang, ito yung unang card, diba tumalsik to? 7 of Wands. Pag tinignan mo yung card, yung itsura niya, natatakot ba siya? Hindi siya natatakot. Talagang kahit na ang daming stick na sagabal sa mga dadaanan niya, yung mga obstacles na yan, hindi, kaya ko to, may stick din ako, lalabanan ko kayo. Parang ganun yung dating sa akin. And I'm very, very proud of you kasi, yun nga, hindi ka victim mindset. Kahit na ang daming challenges, ang daming obstacles, ang daming unpleasant memories or trauma in the past, specifically nung bata ka, you're still standing tall and you're still able to manage all of those things. Kaya I'm very, very proud of you. And hindi ko alam kung naghahanap ka lang ba ng validation. Pero i-validate talaga kita. Sobrang believe ako sa'yo. Okay? Kung walang nagsabi sa'yo na, uy, I'm proud of you, ako mismo, si Yara, yan, ako mismo magsasabi, I'm very proud of you, seryoso ako. Kasi, hindi basta-basta yung mga pinagdaanan mo. And, this 2025, tingnan natin kung ano yung mga advice or messages na sasabihin pa sa'yo. Kasi, doon pa lang eh. I mean, sa akin pa lang manggagaling na, ang galing mo, na-overcome mo lahat yan. Kinikilabutan ako, by the way. Kasi sobrang specific na mga messages. So, kung nakaka-relate ka, at nararamdaman mong para sa'yo to, para sa'yo talaga to, I'm proud of you. Ayun. No words. Hindi ko alam kung paano ko pa i-discuss kung gaano ako kabilib sa'yo dahil naitaguyod mo ng mabuti ang sarili mo. Okay, let's move on with the advice this 2025. Ang galing. Ang galing nitong reading, guys. Kasi iba-ibang aspect talaga siya. This is so amazing. Okay, ano advice kay Pile for this 2025? Let's see. Shuffle ko na lang ng maayos, no? Hirapan ako dun eh. Okay, let's go. Advice for Pile 4. Okay. Your dreams need a practical plan. Wow! Para mag-level up ka pa. Hindi ko gusto. Isa pa. Full moon in Taurus. Okay. As advice for Pile 4. Ang pangit ko mag-shuffle, no? Hindi na ako sanay. Okay, sige ito. Sagittarius. Optimism, exploration, and freedom. Nice. Galing. Ang galing mo.
Parang lahat to affirmation, alam mo yun. Lahat validation talaga. Kung walang nagsasabi sa'yo na ng mga ganun, ako ang magsasabi. Ano to? Hindi ako makapag-shuffle. Oh. Oh my God! Guys, priestess! Lumabas High Priestess, tapos priestess ulit. Hala, ang galing! Ang galing! Ang galing talaga. Tapos, tinan mo, lumabas dito freedom. Eh, diba sabi ko dito, freedom ka. Free ka na, ganyan. Hala, ang galing. So amazing. Okay. And last advice for pile 4. Advice for pile, makita nyo yun, tumalsik siya. Wow! I am the dreamer of my dream. Hala, pile 4, ang galing-galing nyo. Ang galing nyo. Okay, so nasabi ko na. Actually, nasabi ko na lahat ng gusto kong sabihin. Dito pa lang, 'di ba? Sabi ko sa inyo, congratulations. Nagawa niyo ng tama at naitaguyod ninyo ang sarili ninyo. And eto pa. Yung universe, yung messages from the universe, yung advices niya is very coherent din doon sa una natin na sinabi. Kasi dun sa pinagdaanan mo, 'di ba? Sabi ko, sobrang daming hardship and difficulties and challenges na naganap. Pero dahil sa sobrang tapang mo, alam mo yon, na-overcome mo sila. And ina-affirm ulit. Ina-affirm ulit ng universe na you are really a leader. Kasi lumabas na itong priestess eh. Tapos priestess ulit. Ang priestess sabi niyo, how are you being called to step up and lead? So, pag ninignan mo siya, parang nga siyang leader, di ba? Parang siya yung nauunang humawi ng mga obstacle bago niya pasunurin tong mga tao na susunod sa likod niya. Though wala siya dyan sa picture. Pero parang gano'n na natin sa akin. So, I think, this is an affirmation from the universe na kung ano man yung ginagawa mo, continue to do it kasi tama yan. Tama yan. Tama yung pagiging fearless, okay? Tama yung pagiging open to challenges. And eto kasi nakalagay dito, optimism, exploration, and freedom. So, kinokol ka ng mga baraha, okay? Kinokol ka ng universe na, sige, mag-explore ka pa. Sige, hanapin mo pa kung ano yung mga gusto mong gawin. Lawakan mo pa yung isip mo. Ayan dumating dito, diba? Your dreams need a practical plan and I am the dreamer of my dream. Mag-ambisyon ka pa. Kasi kaya mo. Okay? Ina-affirm sa'yo to na tama yung ginagawa mo. Sige, galingan mo pa lalo. Andito lang kami sa likod mo. Kasi you are naturally a leader. Okay? And nakikita ko rito na merong ambisyon actually eh. Feeling ko nga ano ba to? Parang mapopromote ka na ba? Parang ganun ba natin dito? Kasi your dreams need a practical plan. So basically, nakikita ko rito na alam mo na kung ano yung next mo na step. Alam mo na kung ano yung next mo na gagawin. Kailangan mo na lang siyang i-materialize. Okay? And kinokol ka rin na baka may mga iba pang ways or makaisip ka pa ng ibang techniques and strategies para mas mapabilis ka na pumunta doon sa patutunguhan mo. Lumabas dito communication, so baka pwede rin na isa yon sa mga steps na or aspects na pwede mo pang i-improve para mas mabilis na makarating ka doon sa iyong pupuntahan. Okay? And kino-call out ka rin to explore. So, yun nga, kagaya na sabi ko kanina, baka may plan A, plan B, plan C, plan D ka pa na iba para mas mabilis. Pero kung tutuusin, actually,
wala masyado advice eh. Lahat to affirmation lang eh. Continue what you are doing. Kasi you are very great. Alam mo yon, napaka-fearless. Ang nasa isip ko, fun, fearless. Alam mo yun, fun and fearless. Kasi sa Guitarist is very fun energy rin siya, di ba? Yung parang, alam mo yun, very happy-go-lucky energy. So, yun lang. Wala akong masyado masabi, guys. Gusto ko lang talagang i-congratulate na nagawa mo. Ang galing mo. Ang galing mo talaga. Yun lang. Wala masyadong ano dito. Wala masyadong negative na part. Kasi parang lahat ng obstacles, mga paghihirap na ano mo na na pagdaanan mo na kumbaga parang alam mo na kung anong gagawin mo talaga Hindi ka nga nagpasinda ko, talagang nag-break free ka. Which is very admirable. Kasi karamihan ng mga tao ngayon, diba, laging napipressure sa ibang tao, pues, ibahin nila ikaw dahil hindi ka ganon. Hindi ka basta-basta. And congratulations for that. Yun lang. This 2025, ituloy mo lang yan. Tuloy mo lang mangarap. Ituloy mo lang maging fun and fearless. Okay? Ituloy mo lang maging matapang. At panigurado na lahat ng obstacles towards you, this 2025 is mo overcome mo rin. Kagaya ng ginawa mo before. So, yun lang. Thank you. Congratulations and see you on the next one.